Isang mapagpalang araw sa inyo. Miyasuna ko. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko na puno ng pagsubok at pakikipagsapalaran. Ngunit sa buhay ding ito, isang beses ay dumaan ang isang tao na kailanman hindi ko pipiliing burahin sa aking nakaraan. Tawagan niyo na lamang po akong Diana at ito po ang aking storya. Isa ako noon sa mga babaeng nangarap ng magandang buhay nang mapadpad ako sa kamay nilaan. Galing ako ng probinsya at ito ang unang beses ko na tumapak sa syudad. 18 anyos lang ako noon. High school graduate lang pero mataas ang pangarap ko. Gusto kong magkaroon ng maayos na trabaho, magandang bahay at bilang panganay ay gusto ko ring mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ko. Ayokong pamarisan ang aking mga magulang na kontento ng nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Lahat ng klase ng trabaho ay sinubukan ko. Service crew, dishwasher, at maging trabahador sa pabrika ng plastic ay aking pinasukan. Masipag ako sa trabaho, subalit hindi pa rin ito sapat dahil kailangan kong magpadala ng pera sa probinsya namin. Idagdag mo pa ang cost of living ko. Mahirap ang buhay sa Maynila. Lahat na yata ng bagay dito ay may katumbas na salapi. Ang libre lang siguro ay ang mangarap at ang hangin na nilalanghap mo na kundi amoy usok ay amoy basura. Akala ko ay hindi na ako makakaalis sa ganitong klase ng buhay hanggang sa dumating ang isang oportunidad sa akin na kumita ng mas malaki. Ang katrabaho ko noon na si Imelda ay nag-resign sa pabrika na aking lubos na ipinagtaka. Kilala ko kasi ang babae at alam kong hirap din ito sa buhay dahil siya lang ang inaasahan ng pamilya nila. Alam kong kailangan niya ng regular na mapagkakakitaan. Nang akin siyang tanungin ay tumingin muna ito sa paligid pagkatapos ay inilapit ang mukha niya sa tenga ko. Nakahanap na kasi ako ng ibang trabaho. Mas malaki ang kita at wala kang ibang gagawin kundi ang makipag-usap lang sa customer. Bulong ng babae. Makipag-usap sa customer? Bakit? Ano bang klaseng trabaho yan? Nagtatakang tanong ko. Basta kung interesado ka, puntahan mo tong lugar na to. Aniya, pagkatapos ay ibinigay sa akin ang isang calling card at umalis na ito. Nang tignan ko ang calling card, ay tumambad sa akin ang pangalan ng isang high-end na KTV bar sa Pasay. Nanlaki ang mga mata ko. Alam ko kasi ang lugar na iyon dahil sikat ito. Sikat sa pagbebenta ng aliw sa mga kalalakihan. Hindi ako makapaniwala na magagawang magtrabaho ni Imelda sa ganoong klaseng lugar. Mahinihin kasi ang dalaga at halos kaidaran ko lang. Ngunit sa kabilang banda ay hindi ko rin siya masisisi. Ang balita ko kasi ay may sakit ang tatay nito. Kawalan siguro ng makakapitan ay napilitan na siyang pumasok sa ganoong klaseng trabaho. Ilang buwan ang lumipas ay ako naman ang umalis ng pabrika. Actually, pinaalis ako. Madalas kasi akong tsansingan ng bisor namin. Noong una, pinapalampas ko dahil ayoko ng gulo. Pero kalaunan ay mas tumindi pa ang ginawa nito kaya hindi na ako nakapagtimpi pa at nasampal ko ang lalaki. Subalit pagdating sa opisina, binaligtad niya ako at ako pa ang lumabas na masama. Masamang-masama ang loob ko noon. Nag-alala rin ako dahil mahirap maghanap ng trabaho. May ilan akong sinubukan ngunit madalas tatawagan na lang daw ako ang sagot nila. Unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa dahil paubos na rin noon ang pera ko
at kailangan ko pang magbayad ng inuupahan kong kwarto. Nasa jeep ako noon at muli sana ako mag-a-apply ng trabaho habang hinahalungkat ko ang bag ko para maghanap ng bariyang pamasahe nang hindi sinasadyang makita ko ang calling card na ibinigay ni Imelda noon. Saglit akong natulala. Hindi ko alam ang iisipin ko. Para bang nagtatalo ang utak ko. Naiisipan kong gawin noong mga sandaling iyon. Pero dala ng mahigpit na pangangailangan ay hindi na ako nag-isip pa. Bahala na kung saan ako dalhin ng desisyon kong iyon. Namalayan ko na lang ang aking sarili na nasa tapat na ako ng bar na iyon. Nang magtanong ako sa gwardya kung may bakante pang trabaho, ay saglit niya akong pinagmasdan at pinapasok sa loob. Pinasamahan niya ako sa isa pang lalaking naroon. Nanlalamig ang kamay ko at pinagpapawisan ako ng matindi habang hinihintay ang manager. Gustong-gusto kong mag-back out pero itinutulak ako ng kagustuhan kong makahanap ng trabaho. Paglabas ng babaeng manager na nasa edad 40 ay agad niya akong tinawag at kagaya ng gwardya, pinagmasdan niya ako. Iniabot ko sa kanya ang biodata ko. Kanino mo nalaman na may tanggapan dito? May kakilala ka ba dito? Tanong ng manager. Si Imelda po, ma'am. Sa kanya ko po nalaman. Kiming tugon ko. Napatangu-tangu lang ang manager at muling tinignan ang aking biodata. Alam mo ba ang trabahong papasukan mo dito? Tumango lang ako. Hindi ako makapagsalita, dala ng nerbiyos. Pwede. Ano? Gusto mo bang mag-start na mamaya? Anytime po, ma'am. Nangislap ang aking mata dahil sa tuwa. Tila nawalang bigla ang lahat ng kaba at nerbiyos ko. Tinanong ko si manager kung kasama ko ba sa trabaho si Imelda. Ngunit sabi niya ay sa kabilang branch daw ito nakatoka. Nang gabing iyon, pinagmasid muna ako ng manager namin na si Mama Jonah. Hindi niya muna ako pinatable at hinayaan niya muna akong sanayin ang sarili ko. Kung sigurado na raw ba ako sa papasukin kong trabaho. Bago umuwi ay inabutan ako ni Mama Jonah ng 300. Pampaswerte raw. Aniya, 10 beses na mas malaki doon ang kikitain ko gabi-gabi. Basta raw, maging mabait lang ako. Kikita ka ng 1,000 sa isang gabi. Walang-wala sa dati kong trabaho. Sa halagang iyon ay siguradong makakapagpadala na ako ng maayos sa pamilya ko. Matutupad ko na ang pinapangarap kong magandang buhay. Nagtrabaho ako sa bar na yon. Tinitable ako ng mga lalaking gusto ng makakausap. Doon ay natuto akong makipagharutan sa mga laseng at makukulit na customer. Pinipilit ang ngumiti sa kanila kahit pa nga inis na dahil sa mga pasimpleng hawak ng mga ito sa akin. Natuto akong manigarilyo at uminom ng alak. Kahit hindi sanay ay pinilit kong matuto dahil malaki ang bayad sa ladies drink na ino-order sa amin. At nakasalalay sa mga drinks na ito ang kikitain namin sa gabing iyon. Sa bar na ito ay nakilala ko si Ate Melba na matanda lang sa akin ng 3 taon. Siya ang pinakabeterana sa bar na iyon dahil 14 anyos pa lang daw siya ay ganoon na ang trabaho niya. Ang nanay ni Ate Melba ay isa ring kalapate sa gabi. Kaya naman, bata pa lang daw siya ay mulat na siya sa ganitong klaseng pamumuhay. Hanggang sa kalaunan ay siya naman ang binenta ng kanyang ina. Nang pumanaw ang nanay niya, ay sa ganitong trabaho siya napadpad dahil sa kawalan ng pinag-aralan at wala rin naman siyang ibang mapupuntahan. Wala siyang malalapitang kamag-anak at hindi niya kilala ang tatay niyang Amerikano na nakadisgrasya sa nanay niya. Maganda si Ate Melba
Tisay. Kuhang-kuha ang magandang lahi ng kanyang ama. Mabait din ito at siya ang madalas na magturo sa akin ng mga kalakaran sa trabaho namin. Siya rin ang tagapagtanggol ko sa mga makukulit kong customer. Madalas din akong abutan ng pera nito, lalo na kapag medyo inaalat kami. Kahit tinatanggihan ko ay pinipilit niyang tanggapin ko. Malakas kasing kumita si Ate Melba. Siya kasi ang paboritong ilabas ng mga customer dahil totoong napakaganda niya. Naging close kami at tinuring ko siyang ate at matalik kong kaibigan. Siya rin ang nag-aya sa akin na lumipat na sa apartment na tinutuluyan nito para malapit daw sa trabaho namin at hindi na ako mamamasahi pa. Sa bahay na iyon ay nagturingan kaming magkapatid at nagdamayan sa problema ng bawat isa. Hindi ko malilimutan ang sinabi ni Ate Melba sa akin noong tanungin ko siya kung bakit napakabait niya sa akin. Alam mo, Diana, nakikita ko kasi ang sarili ko sa'yo. Alam kong wala ka ng ibang makakapitan pa, kaya ka nandito sa trabahong to. At gusto ko sana kahit papaano, makatulong ako sa'yo para hindi ka na magtagal pa dito. Dapat ay makaalis ka hanggang kaya mo pa. Nagulat ako sa sinabing iyon ni Ate Melba sa akin. Bakit gusto niya akong umalis sa trabaho namin? Ngunit nagtataka man ay di na ako muling nagtanong pa. At isa nga pala, total, maganda naman ang bigayan sa table at sayaw. Makontento ko na lang doon. Huwag na huwag kang lalabas kasama ang customer Delikado baka kung ano pang mangyari sa'yo. Paalala ni Ate Melba na aking tinanguan. Lumipas ang mga buwan at patuloy lang ako sa buhay sa bar. Kagaya ng sabi ni Ate Melba, tinanggihan ko ang mga lalaking gustong maglabas sa akin. Nakontento ako sa pa-table at kung minsan ay pasayaw-sayaw. Kumikita pa rin naman ako ng malaki at nakapagpapadala naman ako sa probinsya namin. Subalit minsan ay nakakatukso ang halagang ino-offer sa akin ng mga customer. Idagdag mo pa ang mga pambubuyo ng mga kasama ko kung saan pinapakitaan nila ako ng mga mamahaling alahas. Noong mga panahong iyon ay hindi na masyadong nagpapapasok sa bar si Ate Melba na lubos naming ipinagtataka. Tuwing umaga kasi pag uwi ko ay nakikita kong nakasarado ang kanyang pintuan at minsan nararamdaman kong umaalis siya. Hindi ko nga alam kung saan siya nagpupunta. Marami akong naririnig na chismis na kaya daw hindi na siya pumapasok sa bar dahil wala nang kumukuha dito. Napagsawaan na raw ng customer. Ika nga sa isda, bilasa na. Nagagalit ako para kay Ate Melba pero hindi ko siya magawang ipagtanggol dahil bago lang naman ako dito. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na siyang hindi pumasok pa sa trabaho. Tinanong ko noon si Ate Melba kung bakit, pero ang dahilan niya ay nagsasawa na raw siya sa ganoong buhay at gusto na niyang magbago na hindi ko naman tinutulan. Buhay niya yon at masaya ako para sa kanya. Subalit, dahil wala ng gabay ni Ate Melba, ay tuluyan na rin akong bumigay sa mga alok ng customer. Sumasama na ako sa kanila sa labas at doon ay may nangyayari sa amin. Ngunit hindi naman ako lugi dahil malaking halaga naman ang kapalit ng panandaliang aliw na binabayad ko sa kanila. Hindi ko na mabilang kung ilang lalaki ang dumaan na sa akin. Iba't ibang edad, iba't ibang lahi. Mabuti na lang at pinapagamit ko sila ng proteksyon para iwas disgrasya. Isang gabi habang palabas ako ng bar kasama ang isang customer nang bigla kaming harangin ni Ate Melba. Galit na galit ang mukha nito. Diana, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang papayag na lumabas kasama ang customer? Anong nangyari sa'yo?
Mataas ang tono na wika niya na nagpatingin ng mga tao sa paligid. Siguro dahil napahiya ako sa mga tao at dala na rin na medyo nakainom ako, ay hindi ko napigilang sumagot ng babalang. Anong pakialam mo? Pwede ba ate? Umuwi ka na nga, hindi yung iniistorbo mo ang paghahanap buhay ko. Asik ko. Nanlaki ang mga mata ni Ate Melba. Hindi niya siguro inaasahan na sasagot ako ng gano'n. Diana, halika na. Umuwi na tayo at sa bahay na tayo mag-usap. Lasing ka na eh. Mababa na ang kanyang tono na parang gustong umiyak. Subalit, nanatiling mataas ang aking ere. Huwag mo akong pakialaman. Ikaw ang umuwi dahil hindi ka kailangan dito. Ate Melba, hindi na kailangan ang mga laos na kagaya mo sa lugar na to. Hindi kita kailangan. Panlalait ko sa kanya. Nakita kong tumulo ang mga luha ni Ate Melba na para bang kandilang pumatak sa aking puso. Gustong-gusto kong bawiin ang sinabi ko, pero huli na. Nasaktan ko ang kanyang damdamin. Mabilis siyang tumalikod at umalis sa harapan ko. Gusto ko siyang habulin, ngunit tila ibinako ako sa aking kinatatayuan. Pag-uwi ko sa bahay ay nakita kong nakasarado ang pintuan ng kanyang kwarto. Gusto ko sanang katukin ito at humingi ng pasensya sa mga nasabi ko, pero pinipigilan ako ng aking pride. Dumaan pa ang mga araw at napansin ko na hindi na umuuwi si Ate Melba sa bahay. Hindi naman siya naglayas dahil nandoon pa rin naman ang mga gamit niya. Nag-alala ako sa kanya, kaya nagtanong-tanong ako sa ilang kakilala at mga kapitbahay na rin namin kung may nababanggit ba si Ate Melba sa kanila. Ngunit, bigo ako. Isang linggong mahigit ang lumipas, hindi na muna ako sumasama sa mga customer. Nagpapatable na lang ako at sumasayaw para may lakas ako sa paghahanap kay ate. Hanggang sa isang katrabaho ko ang nagsabi sa akin na nakita niya raw si Ate Melba sa isang ward sa PGH. Minsang dumalaw ito sa isang kamag-anak na may sakit. Kinakabahang tinungo ko ang ospital at hinahanap si ate at doon ay nakita ko nga siya. Hindi ko nabigilan ang pagdaloy ng aking mga luha nang tumambad sa akin ang kalagayan ni Ate Melba. Marahan akong lumapit sa kamang kanyang kinahihigaan. Sa mahigit 2 linggo naming hindi pagkikita ay napansin kong bumagsak ang kanyang katawan. Ang maganda niyang mukha na payapang nahihimbing ay medyo pumayat na rin. Naramdaman siguro ni Ate Melba ang presensya ko, kaya dahan-dahan itong nagmulat ng mata at tumingin sa aking kinatatayuan. Malungkot siyang ngumiti nang makita niya ako, kung kaya't hindi ko na napigilan pa ang pagbuhos ng aking emosyon at umiiyak akong yumakap sa kanya. Ate, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Halika na! Umuwi na tayo! Umiiyak kong sambit sa kanya. Marahang hinaplos ni Ate Melba ang aking buhok. Hindi na ako makakauwi pa. Gustuhin ko man ay ayaw ng mga doktor. Kailangan ko raw manatili dito sa ospital. Naluluhang wika niya. Bakit? Ano bang sinasabi mo? Ano bang sakit mo? Bakit ayaw kang pauwiin ng mga doktor? Tuluyan ang napaiyak si Ate Melba. May AIDS ako, Diana. At wala na akong pag-asa pa. Nagimbal ako sa aking narinig. Para akong nabingi. Tulalang pinagmasdan ko ang umiiyak na si Melba. Pagkuway umiiyak ding yumakap ako sa kanya. Gusto kong iparamdam kay ate na may karamay siya sa pagsubok ng kanyang pinagdaraanan. Kagaya na kung paano niya ako dinamayan
noong mga panahong kailangan ko ng kaibigan. Ate, sorry. Sorry sa mga nasabi ko. Hindi ko sinasadya. Hindi totoong hindi kita kailangan. Kailangan kita, ate. Kaya sana lumaban ka. Humagulgol na sabi ko habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Kahit kailan, hindi ako nagalit sa'yo, Diana. At hindi ako magagalit sa'yo. Ayoko lang nasirain mo ang buhay mo. Ayokong matulad ka sa akin. Gusto kong umahon ka sa putikang kinalalagyan mo. Oo, ate. Pangako. Hindi na ako babalik sa lugar na yon. Kaya sana mangako ka. Mangako kang magpapagaling ka. Tinupad ko ang pangakong hindi na muling magtatrabaho sa bar. Naghanap ako ng matinong trabaho, kahit maliit ang sweldo. At sa awa ng Diyos, nakahanap naman ako. Pagkatapos ng trabaho ko, ay sa ospital na ako dumediretso para alagaan naman si Ate Melba. Subalit hindi nagtagal, ay hindi na rin niya nakayanan pa ang mga komplikasyon ng sakit niya at tuluyan ng sumuko ang kanyang katawan. Tuluyan na akong iniwan ni Ate Melba. Pagkatapos mailibing ni Ate Melba, ay hindi na rin ako nagtrabaho pa at bumalik na lang ng probinsya namin. Kasama kasi ito sa habilin niya. Naaalala ko pa ang sinabi niya sa akin noon, ilang araw bago siya pumanaw. Kapag wala na ako, bumalik ka sa probinsya mo. Magsimula ka ng bagong buhay, kasama ang pamilya mo. Aniya sabay abot sa akin ng isang bank book. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang malaking halagang naroon at ako ang beneficiary noon. Ate, bakit mo binibigay sa akin to? Mas kailangan mo to ngayon. Sabi ko, napilit binabalik sa kanya ang bank book. Subalit hindi niya ito tinanggap. Umiling lang siyang nakangiti sa akin. Hindi ko na magagamit pa yan, Diana. Nararamdaman kong malapit na ang hangganan ko. Sa'yo na ang perang yan. Gusto kong maging mabuti ang kaligayan mo, kahit wala na ako. Aniya na parang pumiga sa puso ko. Heto ang isang taong hindi ko naman kaano-ano pero labis-labis ang pagpapahalaga sa akin na kahit nag-aagaw buhay na, ay kapakanan ko pa rin ang iniisip niya. Salamat, ate. Humahagulgol akong napayakap sa kanya. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Diana. Kahit sandali lang, ipinadama mo sa akin ang kasiyahan na magkaroon ng isang matatawag na pamilya. Pamilyang kahit kailan hindi ko naranasan. Maraming salamat. Ang perang ibinigay sa akin ni Ate Melba ay ginamit kong kapital sa negosyo sa probinsya namin. Nagpapautang ako ng pera at ang binabayad sa akin ng mga magsasaka ay mga palay at bigas. Hindi naging madali ang lahat sa umpisa, pero nakayanan ko naman. Napalago ko ito at natupad ang pangarap ko para sa aking mga magulang at mga kapatid. Hanggang sa kasalukuyan ay ito pa rin ang aming negosyo, kasama na ang gilingan ng palay. Ilang jeep at karinderya na ipinatayo namin sa bayan. Hanggang ngayon po, kapag nakikita ko ang mga naipundar ko, ay naaalala ko si Ate Melba. Katunayan, lahat ng negosyo ko ay pangalan niya ang nilagay ko. Nagtataka nga ang pamilya ko dahil wala namang may pangalang Melba sa pamilya o kamag-anak namin. Ang sinabi ko na lang, siya ang anghel na tumulong sa akin
para makayanan ko ang lahat at maabot ang mga pangarap ko. Nagkaroon na rin ako ng sarili kong pamilya. Hindi ko inilihim sa asawa ko ang mga nangyari sa akin. Tinanggap niya ako kung sino ako. Tinanggap niya ang aking nakaraan. Taon-taon ay dinadalaw ko pa rin ang puntod ni Ate Melba, kasama ang asawa at mga anak ko. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa kanya sa mga aral at pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Buong buhay kong tatanawin na malaking utang na loob sa kanya at sa Panginoon ang lahat ng meron ako ngayon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Naway nakapagbigay ito ng aral at inspirasyon sa inyong mga listeners. Maraming salamat at more power sa channel nyo. Nagmamahal, Diana. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Miss Sunako at hanggang sa susunod na kwento.